I'm Rico Jacob. I'm very proud na isa ako sa ACI Presidents. Hindi madaling kunin ang success. May mga dadaan na kang struggle. May time na stressful, family mo hindi ka susupport, mga friend mo hindi ka susupport. Marami kang matututunan habang kinukuha mo yung success mo. Talagang kailangan mo ng matinding sakripisyo dito. Basta gusto mong yumaman, kailangan willing ka at ready ka na daanan lahat ng mga sacrifices. Mabuti na lang sa sistema ng ACI 1 at syempre sa tulong ng aking direct sponsor na si Mentor Saro Roy Zaldua, napabilis yung success ko sa AIM Global. Just watch me now. Just watch me now. Sa lahat ng lumalaban sa pangarap, push mo lang yan, laban mo lang. Sa bandang huli, makukuha mo lahat ng gusto mo dito. At magpapasalamat ka dahil sa sakripisyo mo dito. Ngayon, this is my result sa kumpanya na. Hello, good morning. My name is Prof. Ekong. So guys, napakaganda ng topic natin ngayon. So ang topic natin ngayon is about financial literacy. So itong financial literacy, itong kailangang matutunan natin. Lalo sa atin, mga negosyante, empleyado ka, sa mga OFW leaders natin, so kailangang maintindihan nyo to. Kailangang alam nyo kung saan nyo gagamitin yung pera nyo. Yung perang pinaghirapan nyo, kailangang alam nyo kung paano nyo gagastusin ng tama. Kung malaki yung kinikita mo ngayon, so kailangan alam mo kung saan mapupunta yung bawat part ng pera na yan. Kasi guys, ang nangyayari, basic ganito. Pag nakapagtrabaho ka ngayon at sumweldo ka ng malaki, so ang unang iniisip ng mga Pilipino pag may pera is, ano yung bibiling ko? Diba? Ano yung bibiling kong bagong sapatos? Ano yung bibiling kong bagong damit? Saan may sale? So, ang mindset kasi ng mga Pilipino karamihan is gastos. Pag nakahawak sila ng pera, ang main goal nila is gastusin kagad. So, hindi nila iniisip na yung pera nilang pinaghirapan ay paramihin. Sad to say, bakit maraming mga Pilipino ang may hirap? Kumikita naman sila, may trabaho naman sila. Ang problema guys is, hindi marunong maghawak ng pera. So, ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Paano mo palalaguin yung pera mong kinikita? So, napakagandang topic nito kasi ma-aware tayo ngayon na yung pinaghihirapan pala natin is kailangan nating ayusin yung pag-handle. So guys, tingnan nyo to ha. Especially sa mga OFW leaders. Bago ka umalis ng Pilipinas, syempre, dala-dala mo yung pangarap mo. Gusto mong maayos yung family mo dito, mapag-aral mo yung anak mo sa magandang school. Diba? Syempre, mapagtapos mo, maayos mo yung buhay nila. So, pagpunta mo ng ibang bansa, nagsisipag ka lahat, nagsasakripisyo ka. Nang-homesick ka, lahat nangyayari sa'yo kasi malayo ka sa family mo eh. Nagbabantay ka ng hindi mo anak. Diba? Isa nag-aalaga ka ng may sakit. So, ang dami mong ginagawa para kumita ng pera. But the problem is, pag dumating sa iyo yung pera at pinadala mo na sa Pilipinas, hindi mo na alam kung anong nangyayari dun sa pera. Diba? Parang, for example, sumisweldo ka ng 30,000 pesos at ang pinadadala mo sa Pilipinas is 20,000. So guys, ito yung maling paggamit ng pera. Pagdating sa Pilipinas, halos lahat yung kamag-anak natin, family natin, gusto mag-upgrade eh. Diba? Gusto agad mag-upgrade ng cellphone, pagawa ng bahay. Diba? Gusto agad bumili ng aircon. Ang daming gustong i-upgrade. So, isa sa mga mali na ginagawa is bumibili ng motor,
bumibili ng tricycle or jeep. Kasi ang thinking natin, pag meron kang jeep na pamasada, is meron kang income every day. Magkano jeep? Brand yung jeep, siguro mga 400 to 700,000. Pero yung mga second hand, 200, 300, meron kami. So, doon mo nilalagay yung pera mo na iniisip mo na may income ka everyday na magagamit ng family. But the problem is, guys, hindi ganun kabilis mabawi yung pera doon. Tulog yung pera. Kasi imagine mo magkano lang boundary sa jeep. Magkano lang. For example, binili mo ng 300,000 yung jeep, kailan mo siya mababawi? Sobrang tagal. O bumili ka ng tricycle. May sidecar, nasa 150 to 200,000. Kailan mo siya mababawi? So guys, ang sasakyan kasi, may tinatawag na yan eh. Nagde-depreciate yan. Halos every year. Ako, may mga sasakyan ako, binayaran ko sila for 5 years. Like, for example, yung Montero ko. Yung Montero ko, 2015 binili ko siya is 1.4 million pesos. Pero alam nyo ba, after 5 years, nung nabayaran ko siya, ang bentahan na lang is 600,000 pesos. Sobrang taas ng depreciation value, halos 50% yung nabawas. Ganun siya. So imagine mo, binayaran ko ng 5 years, tapos nung gusto ko nang ibenta para maging pera, 550 to 650,000 lang yung bentahan. Ganon kababa yung depreciation value ng mga sasakyan. Yung iba naman, pag nakakaipon, medyo malaki sweldo sa abroad, nagninigosyong bigasan, diba, tatawagan ka ng family mo, magtayo tayo ng bigasan. Magandang negosyo ang bigasan. Kasi necessity yan eh. But the problem is, kung yung mag-handle ng negosyo, yung pera mong pinaghirapan, ay hindi marunong magnegosyo, baka malugi ka. Yung iba nagpapatay ng apartment. May kakilala ko, meron siyang 10 million, nagpatay siya ng apartment. 8 pinto. Isipin mo 10 million pesos yung pera niya, pinagawa niyang apartment. Magkano rent? Kasi probinsya eh, 6,000. 8,000 isang buwan. Ang problema, hindi lahat nagbabayad, may tumatakas. So kailan mo mababawi yung pera? So, marami tayong mga maling diskarte o maling paggamit ng pera. Isipin mo pinaghirapan mo, dugot pawis yung ginagamit, yung ginagawa mo diyan, pero hindi mo ginagalingan or nilalagay sa tama or sa dapat yung pera. So nag-i-invest tayo dun sa mga bagay na mali. So ito dapat yung matutunan natin, saan mo ilalagay yung pera mo? Paano mo siya gagastusin ng tama? Kailangan ba i-upgrade mo yung buong family mo kaagad? So guys, ang lagi mong isipin dito, masarap i-upgrade, masarap makita yung family mo naka-upgrade sila. But the problem is, kung walang pumapasok sa yung pera, puro palabas. Kailangan mag-isip-isip ka. Ikaw yung nagsasacrifice, ikaw yung mag-manage ng pera. Huwag mong ipamanage yung pinaghirapan mo dun sa mga tao na hindi naman naghirap dun sa pera mo. Kasi wala silang commitment para galingan. So eto guys yung maganda na meron akong mas i-discuss pa sa inyo para mas maintindihan mo saan mo dapat gamitin yung pera. So kailangan kasi guys meron tayong knowledge about sa pera eh. Para hindi tayo gastos ng kung ano-ano. Kailangan matutunan natin kasi guys alam na natin yan. Sobrang dami ng may mga experience na mga OFW, mga empleyado na nung kumikita sila ng malaki, sumisweldo sila ng malaki, hindi nila naisip na ilagay yung pera sa tama. Kaya dumating yung time, 5 years, 10 years, 20 years sa ibang bansa, pag-uwi nila ng Pilipinas, ubus yung pera nila. So imagine mo, umuwi ka ng Pilipinas for good. Pero pagdating mo sa Pilipinas, wala kang pera, so anong pinaka-option mo ulit? Bumalik ulit ng ibang bansa. Magtrabaho ka ulit, lalayo ka ulit sa family mo para kumita ka ng pera. Okay? So guys, may papakita ako sa inyo para mas lumawak yung pagkakaintindi natin sa pera. So ito yung financial literacy na kailangan matutunan mo. Matutunan nating lahat para hindi tayo maghirap. Ito guys yung sikreto ng mayayaman. I-explain ko sa inyo to. So guys, ito kailangan maintindihan mo to na nasaan ka ngayon. So may papakita ako sa inyong itong tinatawag na 4 quadrant. So makikita mo ngayon saan naglalaro yung mayayaman. Pag may pera sila, saan nila nilalagay yung pera?
At dito rin guys, marirealize nyo, bakit yung mahihirap, lalong naghihirap. Kasi itong 4 quadrant na to, napaka-basic nitong paliwanag, pero grabe yung tama nito sa akin. Nung maintindihan ko to, sabi ko, kaya pala may mga mayayaman. Kaya pala may mga taong kahit anong sipag, mali yung paggamit ng pera, hindi umaangat sa buhay. Ito yung 4 quadrant. So, ang pinakauna guys dito, ito yung pinaka-basic na pinagkakitaan ng mga Pilipino. Diba? So, employment. So, imagine mo yung routine ng mga Pilipino, ipapanganak ka sa mundo, palalaking ka ng magulang mo, pag-aaralin ka sa elementary, pag-aaralin ka sa college or sa high school, para pag nakagraduate ka, makahanap ka ng magandang trabaho. So, ito yung mindset ng mga Pilipino. Employment. So, sasabihin ng nanay mo, mag-aral ka mabuti para pag nakagraduate ka, magkaroon ka magandang trabaho. Kaya ang mindset mo ngayon, magkaroon ng trabaho. Kaya di ba sinasabi sa atin pag may trabaho na tayo na, mahalin mo na yung trabaho mo. Kasi mahirap ang walang trabaho. So, almost 90% o 95% ng mga Pilipino ay nasa employment. Diba? Sila yung kumikita araw-araw. 500 to 1,000 pesos per day, depende sa company, depende sa position mo sa company. So next, eto naman yung mga taong nagsawa na sila sa employment. Yung parang naisip nila, at kaya gusto ko namang kumita ng sarili ko, na walang boss, walang nagmamando sa akin. So ang tawag dito guys is mga self-employed. Diba? So, self-employed. So tingnan mo to ah. So, ang self-employed, for example, ito yung mga doktor. Diba? May sariling clinic. Pero, siya rin yung tauhan. Diba? May sari-sari store ka. Pero ikaw din nagbabantay. Self-employed, wala ka ng boss. Pero, hindi ka pa rin kikita ng malaki kasi buong oras mo, yun yung ginagamit mo dun sa business na ginagawa mo. Yung pinagkakakitaan mo. Imagine mo kahit professional ka, doktor, may sarili kang clinic, ikaw lang yung doktor doon. Diba? Self-employed ang tawag doon, guys. Kahit pa sabihin natin kumikita ka ng 50,000 isang buwan. Kung pag huminto ka naman, hindi ka pumasok, hindi ka nag-open ng clinic mo, walang kita yung clinic mo. Diba? So, tingnan niyo to. Yung mga negosyante naman, ito nakakatuwa dito ah. Yung mga negosyante, ito yung nag-decide talaga. Diba? Nakita nila na, alam naman natin guys, sa mundo, na ang mga yumayaman is yung mga negosyante. Ito yung mga boss. Sila yung nagtatay ng sariling negosyo. Pag negosyante ka, kahit pa paano guys, meron ka ng mga tauhan na nakakatulong magpalaki ng kita mo. Yun nga lang guys, sa mga traditional businesses na katulad nitong, like for example, Jollibee. Malaking pera yung kailangan mo dito. Jollibee is 40 million pesos yan. Diba? Yung simpleng hardware nga lang, nasa 5 million to 10 million ang capital niyan. Ganun siya kalaki. So meron akong kaibigan na meron siyang parlor. So doon yung mga high-tech niyang gamit sa salon, umabot din ng 8 million yung capital niya. Pero hindi ganun kalaki yung kinikita niya. So, ang pag tinawag guys na negosyante, especially traditional business, sobrang laki ng kapital na kailangan mong ilabas dito. And next, syempre, bukod sa kapital, kailangan may knowledge ka sa business. Hindi pwedeng may pera ka lang, ipapamanage mo yung negosyo mo sa iba, tapos yung nagmamanage, syempre yung commitment dun, hindi katulad ng commitment mo. Kaya napaka-importante kung nagninegosyo ka, hands-on ka, or ikaw mismo, nandun ka sa business na yun. Malaki yung kapital, hindi ganun kalaki yung kitaan. Pero dumarating yung time na malaki yung kitaan. May kompetensya sa ganito. Pero mas pinipili ng iba tong ganito compare sa maging empleyado or mag-self-employed lang sila. Kasi dito, at least may mga tao ka na tumutulong sa'yo na kahit wala ka, pwedeng tumakbo yung negosyo mo. Next is investor. So ano mga investor? Ang mga investor guys, ito yung may malalaki ng pera. Kumita na ng malaki dun sa business nila.
So nag-invest na sila ngayon. Nag-invest na sila sa mas malaking negosyo. Di ba? Yung iba naglalagay sa stocks. Kung ano yung business na pwede ngayon, bumibili sila ng mga share, investor na lang sila. Ito yung tinatawag guys na money works for you. Hindi na ikaw yung nagtatrabaho sa pera. Yung pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. So ito yung mga investor. Ito guys yung pinaka-goal natin lahat. Yung tipong hindi ka na naghahabol sa oras, hindi ka na nagsisipag ng todo, nag-invest ka lang, kikita na yung pera mo. At ang masarap nito, ang mga investor, ito yung talagang gumagastos na sa sarili nila. Nagla-lifestyle na, nagta-travel na ibang bansa, bumibili ng sports car, bumibili ng mga properties. Pero yung pinambibili nila yon sa mga properties, dun sa mga makikita yung magagarang sasakyan bahay nila, is kita na nung ininvest nila. So, ang pinakamasarap na part is maging investor, yung pera na yung nagtatrabaho para sa'yo. So, ito yung lahat from employment, pag nakapag-ipon ka, di ba? Mag-self-employed ka, after nun, magnegosyo ka, pag kumita ka, investor ka na. Ito guys, yung mga investor na mapapansin mo, travel na lang. Di ba? Tapos sina Manny Pacquiao, Manny Pangilinan, Ramon Ang, di ba? Yung mga sikat, Henry C. Yan, Lucio Tan, Manny Villar. Sila yung mga investor, nag-i-invest na lang sila. At yung pera na, yung kumikita ng pera. So ito yung pinakamasarap na part na mabuhay ka sa mundo na nag-i-invest ka na. Diba? So, kung papipiliin ka guys dun sa fourth quadrant, alin yung mas gusto mo dun? At sa panahon ngayon, nasaan ka dun? Diba? So, ano yung pinaka-the best? So, eto tingnan nyo to guys. Only 5% yung mga negosyante at mga investor. 5% lang sila dito sa Pilipinas alone na pinag-uusapan lang natin. O sa buong mundo, 5% yung mga nagninegosyo at nag-i-invest lang. Pero 95%, bakit mas marami yung mahirap? Kasi mas pinipili nila yung maging maging employment, self-employed. Ganun lang sila. Iilan talaga yung may courage lang, yung may tapang, 'di ba? Yung may angas na makipagsapalaran, tumaya sa negosyo, mag-invest para kumita ng malaki. So 5% lang 'yan, 'di ba? So imagine mo to Yung 5% na 'yon, pinaghahatian nila yung 95% na yaman. Isipin mo, 95% ng kayamanan sa mundo pinaghahatian ng 5% ng mga tao. Ito yung mga negosyante at investor. So, yung 95% naman na nasa self-employed mga empleyado, sila naman yung naghahati-hati dun sa 5% na pera. Kaya guys, mas marami yung nahihirap. So, kung papipiliin ka, anong pinakagusto mo? Employment, self-employed, business, or maging investor ka? Kahit di mo sabihin, alam ko ang gusto mo maging investor. Kaya nga, kailangan nating mangarap guys. Kailangan nating pumunta dun sa lugar ng mga mayaman. Kung saan, masarap maging negosyante kasi isipin mo, 5% makasama ka man lang sa 5%. Kaya yung lifestyle nila sobra, mga bahay nila, mansion, 3 sports car, may mga chopper. Bakit? 95% ng yaman pinaghahatian nila O kung nandito ka sa employment, 5% yung pinaghahatian. Kaya ni gulong ng kotse hindi ka makakabili. Bakit? Ang dami naghahati-hati dun sa 5%. Kasi karamihan, self-employed at employment lang. Yun talaga yung ikinabubuhay nila. Yun talaga yung choice nila. Diba? So, love singleness and love leverage. So, pag-usapan natin to. Ano ba yung ibig sabihin ng love singleness? Ano ibig sabihin ng love leverage? Kung bago to sa pandinig mo guys, so intindihin mo to kasi explain ko sa inyo. So, love singleness, ikaw lang yung nagtatrabaho lahat. Diba? Sabi nga ni J. Paul Getty na eto nabasa ko, sabi niya, I'd rather to earn 1%
to my 1,000 people than to earn 1,000% on my own effort. Di ba? So, love singleness employment, yan, kahit pa guys malaki yung kinikita mo, sabihin natin sumisweldo kang 30,000, 50,000, kung ang usapan pag humintok ka, hindi ka nagtrabaho ng isang buwan, hihinto rin yung sweldo mo. Love singleness yan. So, karamihan nagrereklamo, bakit mahirap ang buhay nila, mahal yung bigas, mahal yung ganito. Bakit? Yun ang pinili nila talaga eh. So, ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kahit anong hataw mo, kahit anong pagpupuyat mo, pagpupursige mo, malabo kang umasenso pag nasa employment or yung tinatawag na love singleness. Ikaw lang lahat yung pumapasok sa trabaho, ikaw lang lahat. Kung bakit ka kumikita ng 20 mil isang araw, ay isang buwan, 30,000 isang buwan sa sweldo mo, kasi ikaw lang lahat yung pumapasok. Diba? So, yun yung tinatawag na love singleness. Even yung mga self-employed, love singleness lang din sila. Na kahit sabi ko nga kanina, doktor ka na may clinic ka, kung ikaw lang din naman yung doktor, hindi ka rin na-ascenso, hindi pa rin lalaki yung kita. Not unless na meron kang 50 branches ng clinic mo, na may iba-ibang doktor na nakadestino doon. Pero kung ang clinic mo, karamihan doktor, ang clinic nasa bahay lang eh. Minsan yung bahay na mismo nila, yung sala nila, yun na yung clinic nila eh. Pero kung nandito ka sa loob leverage, so mapapansin mo, nandito yung pagyaman sa loob leverage. So ang ibig sabihin ng loob leverage ay, namumultiply mo yung time and effort mo sa pamamagitan ng ibang tao. So hindi siya basic kasi formula to eh, na bakit yumayaman. For example, Jollibee. Ba't yumayaman yung may-ari ng Jollibee? Kasi maraming branch ng Jollibee. Ba't yumayaman yung may-ari ng McDo? Sobrang daming branch ng McDo. Si Henry C. ba't yumayaman? Ang daming branch. Si Manny Villar, sobrang dami niyang mga subdivision. Iba-iba. So ang tawag dyan guys is law of leverage. So ang law of leverage, isa to sa technology na ginagamit ng mga mayayaman. Bakit sila yumayaman? So ang ginagawa nila is pinaparami nila yung sarili nila, pinaparami nila yung oras nila sa pamamagitan ng ibang tao. So ang tawag po dyan is law of leverage. So guys, ito yung para i-simplify ko na lang, ang law of singleness. Kahit magtrabaho ka ng 40 years sa isang kumpanya, lahat ng effort, lahat ng oras doon, ikaw lang yung gumagawa lahat. Walang pwedeng magtrabaho para sa'yo. Bakit? Kasi empleyado ka. So sa law of singleness, hindi mo mapaparami yung sarili mo. Hindi ka pwedeng pumasok ng 5 beses, 5 katawan mo sa isang araw. At ang kakaiba pa ang malupit pa sa law of singleness, pag may sakit ka, bawas yung oras mo, bawas yung kita mo. Sumama pakiramdam mo, hindi ka nakapasok, wala kang kita. 3 days nagkasakit ka. Ibig sabihin, 3 days wala kang kita. So, ibig sabihin guys, kahit tumagal ka pa ng ilang taon sa kumpanya, malabo yung pagyaman mo kasi effort mo lang lahat. Mag-isa ka lang. So, bakit yung mayaman, nagiging bilyonaryo, yung mga tao na gumagamit ng law of leverage? For example, si Lucio Tan. Si Lucio Tan, meron siyang 80,000 hours in 2 hours. Ito guys yung law of leverage. Ang normal na tao, meron lang siyang 24 hours per day. May nabalitaan ba kayong tao na 72 yung oras niya kada araw? So lahat tayo, pantay-pantay, meron lang tayong 24 hours per day. Pero guys, ito yung maganda sa law of leverage na ginagamit ng mga bilyonaryo. So ito guys, tingnan mo ito. Si Lucio Tan, meron siyang 320,000 hours per day. Diba? Sabihin na lang natin na kumikita siya ng 10 pesos per hour.
dun sa 320,000 hours niya. So per day, kumikita siya ng 3.2 million pesos. 3.2 million per day ang kinikita niya, i-times mo sa 3 days yan. So meron siyang 9.6 million na income in 3 days. So ganun kalaki. Compare mo dito sa love singleness na magtatrabaho ka ng 40 years, 80,000 yung total hours mo doon, and 120 per hour ka. So meron kang 9.6 million pesos in 40 years. So sa love singleness, buong buhay mo na nagtatrabaho ka, 9.6 million yung total earnings mo. In 40 years, buong buhay mo na. Si Lucio Tan, yung buong buhay mo, 3 days lang sa kanya. Bakit 3 days lang? Kasi sa love leverage. So ibig sabihin guys, bakit yung mayaman ng todo si Lucio Tan? Kasi yung technology niya is love leverage. So dito pa lang guys, makukumpare nyo na eh. Na kahit pala nung sipag mo, kahit anong galing mo, pag nasa love singleness ka, malabo kang masensa. Kahit pa 1,000 pesos per day ang kinikita mo. O nagte-30,000 ka isang buwan. Nasa love singleness ka pa rin. Wala pa ring love leverage na nangyayari. So, ibig sabihin guys, bakit yung mayaman yung mga bilyonaryo? Kasi may love leverage sila. Namumultiply yung oras nila, namumultiply yung sarili nila, at the same time, namumultiply yung kita nila. So, yun yung love leverage. Kaya kung papipiliin ka, ngayon na alam mo na may sekreto pala para umasenso, para yumaman. Kung papipiliin ka, anong mas gusto mo? Yung ikaw lang mag-isa? Or gusto mo yung love leverage na mas malaki yung kita? So, mamili ka. So, eto, next pag-usapan natin guys ngayon. Ito masarap tong pag-usapan para at least magkaroon tayo ng comparison. Maintindihan mo kung bakit mahirap ang buhay mo, maintindihan mo kung bakit may mga yumayaman. Pag-usapan muna natin to. Yung financial statement of the poor versus financial statement of the rich. So makikita niyo yung pagkakaiba dito. So ang financial statement ng poor, ganito kasimple. Dahil nga single lang siya. Single income. So mataas yung expenses niya. Kasi isipin mo to, kahit wala kang trabaho, magbabayad kang kuryente, ng tubig, papakainin mo pamilya mo. May nagkakasakit, bibilan mo ng gamot. So, ibig sabihin, may trabaho ka or wala, gagastos ka. So, isipin mo kung may trabaho ka, ang sweldo mo 500, 600 pesos per day. Ang nangyayari dyan, mas malaki pa yung nagiging gastos mo compare dun sa sweldo mo. Kasi imagine mo nga, kung ang kinikita mo nung single ka, halimbawa may asawa ka o single ka, ang kinikita mo is 500 pesos per day. Sapat sa'yo yun, sakto sa'yo yun. Pero pag nagkapamilya ka na, yung 500 pesos per day, hindi na, sapat. Kulang na yan. Pag nag-aral yung anak mo, mas lalong hindi na siya kulang. Ay mas lalong hindi na siya sapat. So meaning, kahit anong sipag mo, kung hindi na dadagdagan yung kinikita mo, lalo ka pa rin maghihirap sa buhay. Kasi yung expenses, lalo ngayon nagtataas, halos araw-araw nagtataas, bilihin. Yung mga basic na kailangan natin sa buhay natin, halos linggo-linggo, buwan-buwan nagtataas yung presyo, pero yung sweldo hindi siya nagtataas. Diba? So kahit may overtime ka pa, hindi mo pa rin mako-cover up yung gastusin, especially kung may college ka ng anak. Diba? May nagkakasakit pa sa family mo. Ikaw mismo nagkakasakit ka, nag-absent ka, di bawas sweldo pa. So yun guys yung situation ng mga single income lang. Di ba? Walang asset. Di ba? O kung meron man, makabili sila ng asset, yung asset nila, hindi talaga asset, nagiging liabilities pa. Sabi ko nga kanina, di ba? Nagkaroon ka ng konting pera, binili mong tricycle. Sa umpisa, magiging asset mo yan. Pero pag nagtagal-tagal, nagme-maintenance na, nagkakasira-sira na yung tricycle mo, nagiging liabilities na siya. So, ibig sabihin, wrong investment.
Karamihan sa mga Pilipino, pag lumalaki sweldo, hindi alam kung saan gagamitin yung pera. Minsan, bumibili sila, nag-i-invest sila ng mga bagay na feeling nila, kikita sila, pero nagiging liabilities pagdating ng panahon. So, sayang yung pera. Sayang yung kinita mo. Hindi mo na-manage. So, ano naman yung financial statement ng mayayaman? Dahil nga ang financial statement ng mayayaman, meron silang multiple source of income. Marami silang negosyo. Diba? Meron akong kaibigan na meron siyang 3 franchise ng Mang Inasal. Diba? Bukod doon, may mga iba pa siyang negosyo. May farm siya. Diba? May mga negosyo siya. So, ibig sabihin, multiple source of income ang pumapasok. Kaya lumiliit na lang yung expenses niya. Bakit? Yung pera pumapasok sa kanya, kumikita ng pera. Diba? Kasi nag-i-invest siya, kumikita ng pera. So meaning, yung kinikita ng pera niya, yun na yung ginagastos niya sa mga expenses niya. So, ganun ang financial statement ng mga mayayaman. Ang dami nilang mga assets. Pag sinabing asset, asset talaga. Diba? Marami silang bahay, marami silang binibiling mga properties, at good investment. Yung ini-investan nila. Pag bumili sila ng house and lot, for example, binili na lang 3 million ngayong taon. After 5 years, nagiging 8 million na yung price dun sa loob ng village na yun. Yung iba, nag-i-invest sila sa iba-ibang negosyo. Multiple source of income, nagiging multiple din yung mga asset nila, dumadami ng dumadami. At yung liabilities nila, palit ng palit. So, ganun yung mga negosyante. Kumbaga, meron silang tinatawag na delayed gratification. Na pag may pera sila, 20 times nilang pinag-iisipan kung dapat ba nilang bilhin to. Not unlike sa mga single income, pag may pera, anggol agad bumiling bagong cellphone, bumiling bagong damit, may sale sa mall, pumunta, kape dito, nag-i-Starbucks, kain dito, kain doon, libre dito, libre doon. Pero yung mga negosyante, 20 times nila pinag-iisipan kung dapat ba nilang gastusin yung pera. Ganun sila, kahigpit. Kaya lumalaki yung kita. Diba? So, alam kong may pera ka ngayon. Kung may pera ka ngayon, nag-iisip ka, ano kayong negosyong gawin mo? Total, naintindihan ko naman eh. Ano kayong negosyong gagawin ko ngayon? May 20,000 ka? Di ba? 50,000, 100,000? May kalahating milyon ka? Or may 40 million pesos ka? So guys, eto tingnan mo to ha. Naintindihan mo ngayon na kaya pala yung mayaman sila kasi nag-i-invest sila. Kaya pala yung mayaman sila kasi hindi sila nag-agastos. Kaya pala yung mayaman sila kasi nininegosyo nila yung pera nila. Ngayon may maliit akong pera. Gusto ko magnegosyo kasi naintindihan ko. O sige, pag-usapan natin ngayon. May 20,000 ka? May business ka. Pwedeng tempura. 20,000 yan. Franchising yan. Diba? Sari-sari store, 50,000. Pero guys, yung 50,000, sobrang liit na yan sa sari-sari store na yan. Kasi rent pa lang, nasa 20 mil na. Diba? May business permit pa yan. Pero, sabihin natin 50,000 pwede na. Sari-sari store. At least nakakapag-umpisa ka ng negosyo. May 100,000 ka. Small franchise. Maraming mga franchise guys na worth 100,000. Na pwede ka mag-umpisa ng negosyo. At least nagdi-negosyo ka. Kung may 500,000 ka naman, 300,000, computer shop. Yun nga lang, sa computer shop ngayon guys, halos lahat ng bahay may internet na eh. Halos lahat ng tao may cellphone na eh. May mga pumupunta pa rin ng computer shop. Yun nga lang, risky din kasi kailangan magkuha ng mga tao eh. May mga maintenance din siya. Pero goods siya na negosyo. Kung may 500,000 ka, isa sa pinakamagandang negosyo ngayon is water refilling station. Diba? Tapos kukuha ka ng magdi-deliver. Water refilling kasi ano to eh, basic talaga to eh. Ito talaga yung kailangan natin everyday eh. Lalo kung malapit ka sa village, sa mga community, pwede kang magnegosyo ng water refilling station. Ang question nga lang yan, gaano ka katyaga? At kailan mo mabawi yung 500K mo?
Siyempre may pwesto yan, may mga taong kang babayaran dyan. May taga-deliver ka dyan. 500K. May negosyo ka water refilling station. May kakilala akong nagtayo siya ng water refilling station eh. Mga ganun yung capital niya. Ang naging situation lang guys is, doon sa lugar nila maraming parang kabuti kasi na nagsusulputan eh. Na sobrang daming nagkaroon ng water refilling station din. Na dumating yung time na halos bawat kanto may water refilling station na. So humina. Sayang. Hindi siya nakabawi. 2 years lang siguro yun. Hindi siya nakabawi. Kasi sa sobrang dami ng mga water refilling station. O eto yun. Mga investor. Kung big time na negosyante ka, eto yung pinaka-the best kung may pera kang 40 million pesos, mag-franchise ka ng Jollibee. Eto sigurado. Diba? Kikita ka ng malaki dito. Pero makikita nyo, sobrang laki rin ng capital. Jollibee. Kasi may commercial to sa TV. May mga billboard to sa EDSA. Sikat to sa Facebook. Hindi mo na siya dapat i-commercial eh. Pag nakita ng tao ng kabataan na may Jollibee, tayo ka ng Jollibee, automatic lulusubin ng tao to. Jollibee na yan eh. Kumbaga, etong Jollibee kasi established na yung name niya. Not unlike nung mga nabanggit kong mga negosyo, ikaw pa lang yung mag-i-establish. Ang Jollibee kasi may sistema na. Na once na bumili ka ng franchise nila, kasama ka dun sa sistema. Sa commercial, di ba? May mga billboard na, marami na siyang ano eh, kumbaga marami nang ginawa yung Jollibee. Yung training, yung promotion, ang dami na niyang ginawa. Kaya, pag nag-franchise ka ng Jollibee, pasok ka na dun sa sistema nila. So may marketing na rin siya. Pero ang question, may 40 million ka ba? Di ba? Kasi kung wala kang 40 million, ang pera mo is 20 mil, 50 mil, mag-start ka sa ganitong negosyo. 20 mil, timpura, tapos nangangarap pang yumaman, makapagpatay ng bahay. Diba? So, hindi mo sure kung kailan mangyayari. Kung wala kang 40 million pesos, kasi ito yung pinakamagandang negosyo, so, ano yung negosyo na pwede mong gawin? Na pwede ka pa rin yumaman. Yan. So, di ba sobrang ganda ng topic natin? So, basic lang naman guys yung financial literacy. So, kung gusto mong maging mayaman, ayusin mo yung paghawak ng pera. Mahirap kitain yung pera, huwag mong hayaan na mapunta kung saan-saan. Huwag mong ipamanage yung pera mo sa iba. Sabi ko nga kanina yung last na pinag-usapan natin, isa sa pinakamagandang negosyo is Jollibee. Kaso nga lang, ang next question, may 40 million ka. So, pero ito yung good news. Kasi guys, yung sikreto ng mayayaman, kung bakit sila naging big time, kung bakit sila kumita ng malaki, yung tinatawag na law of leverage. Yung pera, magtatrabaho para sa'yo. So, yung tao nag-invite sa'yo dito, mayroon siyang ipapapanood na link. Diba? So, kontakin mo siya, kausapin mo siya, kung paano mo magagawa yung tinatawag na law of leverage. At ang maganda nito guys, sobrang liit ng puhunan, pero ang laki ng kita. Compare sa traditional business na malaki nga kitaan, pero mas sobrang laki ng capital. So, ang nakaka-excite dito guys, sabi ko nga, maliit yung capital niya, pero sobrang laki ng puhunan. So, ngayon, kung naglalaro sa utak mo, ano yan? Na-excite ka na ba? Question mo sa utak, gusto ko yan. Gaano kaliit yung capital na yan para kumita ng malaki? So, ako guys, magkwenta na lang din ako para sa akin na ako high school graduate ako. Galing probinsya, wala akong negosyo, di ako nakapagtrabaho, di nga ako nakapagtapos ng high school. Diba? So, na-invite ako dito sa negosyo na to. Pinakita sa akin yung business. Sabi ko, ang laki ng potensyal na kumita ko. Sabi sa akin ng mentor ko, tingnan mo to. Maliit lang punan, ang laki ng kinita. Sabi niya sa akin, alam mo ba dito ako naging milyonaryo?
Kasi that time, yung mentor ko, yung personal na nag-share sa akin itong papakita namin sa'yo, kumikita siya that time ng 500,000 pesos. Siyempre sabi ko, gusto ko yan. Pero ang next question ko, kaya ko ba yan? Wala akong perang pampunan. Pero alam nyo guys, nakakatuwa. Kasi nung nakita ko yung capital, sobrang liit. Sabi ko yun lang yung capital. So, to cut the long story short, ganito ang nangyari. After 1 year and a half ko, na-hit ko yung first million, nakabili ako ng 2 kotse dito sa negosyo na to. At ang maganda niyan, kumikita ako ng almost 500,000 pesos every month. Hanggang ngayon. So, excited ka na ba? So, ano pang ginagawa mo? Kontakin mo na yung taong nagpapanood sa iyo nito. Pag-usapan natin. So, yun lang guys. Thank you so much. Bye-bye. Happy business day sa inyo lahat.